Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi na naman po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa, ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre kasama pa rin po natin ang abogado ng bayan, ang abogado de Campanilla. Oh, talaga? Si Attorney Danny Con. Kakaubo naman yan. Buti hindi ka nasamid. Maraming salamat sa iyo, sweetheart. Ano ba? At sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede mo naman akong tawaging abogada de Campanilla. Asawa de Campanilla. Well, of course, on behalf of Maring Yao, no? Naku, Maring Yao, pagaling ka kaagad. Oo nga, pagaling ka, Mare. Oo, namimiss ka na namin dito. O, diba? So, nasanay ka ba? Baka masyado kang masanay na kasama mo ako dito, ha? Hindi, tuwan-tuwa nga ako eh. Kasama kita rito. Ganun ba? Naku, baka magalit sa atin si Maring Yao. Well, alam nyo naman po, dito po sa programa po natin, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa ating mga personal na buhay, tungkol sa ating mga relasyon at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na may alam po tayong lahat ukol sa batas. Pero yung pag pinag-usapan natin yung relasyon, hindi po chismis ang pinag-uusapan namin dito, kundi yung mga legal na implikasyon ng pong relasyon. Pero kung minsan, di ba, life is stranger than fiction. So talagang marami din tayong mapupulot na mga sitwasyon. Akala ko hindi na naman chismis. Di ba? So makisali po kayo sa aming usapan. Bukas po ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lang po kayo sa numero na makikita nyo po sa ating mga screen. Para po sa mga Globe users, tumawag o mag-text po kayo sa 0954-310-0331. At para sa mga smart users naman, 0961-770-8807. Pwede din po kayo mag-iwan ng mensahe sa Facebook page ng TVUP. O, ikaw ba? Meron kang baong joke today? Wala nga eh. Wala nga ako matandaan talaga eh. Pero merong nag-submit ng lawyer joke for today. Sige nga, nakakatawa kaya? Malamang hindi. ang mga tunay na lawyer jokes, nakakapikon para sa mga abogado, di ba? Pero meron pong nag-volunteer ng lawyer joke for today. Ano daw ba ang perks ng pakikipag-date sa isang abogado? Siguro may... Ano ba yan? Ubo ka naman ng ubo. Siguro libre. Libre advice? Libre advice. At libreng notaryo. Pero hindi naman po lahat ng notaryo, hindi naman po lahat ng abogado ay notaryo. Pero lahat ng notaryo required na maging abogado. Hindi kagaya nung before. Dati-dati po kasi, nung bata pa si Isabel. Wow. Sino si Isabel? Yung mga notaryo publiko ay pwedeng hindi abogado. Pero later on, nagpasa ng batas on the notarial law, ay required na po na dapat ay abogado at dapat siyempre pasado sa bar. Hindi po abogado kapag hindi pasado sa bar. Pero sa ibang bansa, pwede pa rin maging notaryo ng hindi abogado, like yes, Singapore. Singapore, sa Amerika. Pero sa atin, yung mga notary jokes, wag po masyado kasi mahirap din pong maging notaryo sa Pilipinas kasi kailangan abogado. Ako, sa klase ko po, sasabihan ko yung mga estudyante ko, kayo, hindi kayo ginasusan ng pamahalaan para mag-aral ng batas dito sa UP para maging notaryo lang kayo. Pag ako, sabi ko, nagpunta sa LTO at nagre-renew ng license, nakita kita, nagno-notaryo ka, meron kang lamesa doon sa harap ng LTO, sasampaling kita. Uy, grabe ka naman. Siyempre, indispensable din ang trabaho ng notaryo. Naman, at saka nako, wag ho ninyong mamata-matahin. Notaryo po sila, pero mas malaki ang kita sa atin.
Totoo din yun. Nabigla nga ako nung malaman ko kita ng notaryo. Parang magnotaryo na rin kaya ako. Hindi na, mamimiss ka ng mga estudyante mo rin at mga kliyente. Mhm. So anyway, siguro, entertain na natin ang ating first At baka question. maubusan tayo ng oras. At itong tanong na to, nakakatawa. Parang siguro nagre-review para sa criminal law tong nagtanong ng question na to. O baka gusto niyang maging abogado. Either that or siguro nasasampahan siya ng kaso, gusto niya malaman bakit, di ba? Pero yung ating texter ay 21 years old. Galing sa Bagong Cavite. silang. Oo. Well, ang tanong niya, ano po daw, Attorney Danicon, ang pagkakaiba ng murder sa homicide? Yun yung unang tanong. At gaano daw kabigat ang parusa? Parang bar question yan, di ba? Oo nga, Differentiate murder from homicide. Opo. Yung murder, pinatay po ang isang tao. Pero pinagplanuhan, pinagbalakan yung ginawang pagpatay doon sa biktima. Murder po yan. At kung ito pa ay attended by aggravating circumstances, nako, ang parusa po dyan habang buhay na pagkabilanggo. Reclusion perpetua. Oo, reclusion perpetua. Ngayon, yung pong homicide, siguro maiisip ninyo yung salitang suicide. Di po ba? Suicide, homicide, parricide. Opo. Pagka po sinabi insecticide, ayan, may side din yun. Meron din pinapatay ron. Sa insecticide, ang pinatay doon insect. Doon po sa herbicide, ang pinatay doon ay damo. Pero doon po sa homicide, ang pinatay ay tao, galing po yung sa salitang homo. Kaya homicide. May pinatay pong tao. Parehong may pinatay sa murder at saka sa homicide. Pero sa homicide, hindi po pinagbalakan. Hindi po talagang wala siyang kabalak-balak na patayin. Pero sa sasilakbo po ng damdamin niya, nagalit ang gusto. Dahil nag-away, ay napatay. Hindi po murder ang kaso. Ang kaso po, homicide. Ang parusa po ay mas mababa kaysa sa murder. Pero meron ding kulong. Okay, hindi po pwedeng pitik lang sa noo. Ay, hindi ho. Talagang may kulong din. Medyo, ikaw pa lang pwede mag-submit ng lawyer jokes natin, no? Dahil? Parang joke yun insecticide, herbicide, homicide. Lawyer side. So, Legal side. So, yan, ang pagkakaiba ng murder at saka homicide. Siyempre, mas mabigat yung murder kasi nga mayroong mga qualifying circumstances. So, yan. Sunod naman tayo. Ito naman ay isang question mula kay JV na 45 years old, galing po ng Mandaluyong. Ano ba yung sa mga pasyente, di ba? Yung mga nagdala ng pasyente sa ospital. Emergency, pero tinanggihan. Pero tinanggihan. Ito daw ba ay violation ng karapatan ng isang pasyente? Depende po yan sa sirkumstansya kasi po hindi naman maliwanag kung ano ang dahilan kung bakit po tinanggihan. Marami po kasing grado ang ospital. Meron pong mga ospital, ang tawag natin ni ospital pero actually primary lang siya. O kaya secondary lang. At yung pinakamataas na kategorya ng ospital, yung pong tertiary. Doon po sa tertiary ay dapat lahat ng panggagamot o lahat ng uri ng problema na may kinalaman sa kalusugan, maaari nilang gamutin. Kasi po kung yung pasyente na halimbawa na aksidente, at mabigat ang kanyang pinsala sa katawan, pwede pong tanggihan ng ospital at sasabihin po ng ospital ay hindi ho namin kaya dito yan. Kaya kinakailangan dalhin ho ninyo doon sa tamang ospital.
Kung ganun po ang dahilan kung bakit tinanggihan, ay wala pong kasalanan yung ospital at hindi po natin po pwedeng kasuhan kung ang pasyente ay namatay habang isinusugod doon sa tamang ospital. Kaya lang ang nakalagay po sa batas, kung maaari naman nilang bigyan ng first aid. Pangunahing lunas. Ng paunang lunas. Yung pong pasyente. Nang sa ganun ay umabot siya sa matagal na pag-travel papunta ron sa tamang ospital, dapat po nilang gawin. At kung hindi nila ginawa, maaari po silang managot sa kanilang kapabayaan. Okay? Kapabayaan naman ang kaso ron. Yon. Pero kung dapat ay kaya naman nila natanggapin yung pasyente, pero tinanggihan nila kasi mukhang walang ibabayad, ay nako, meron pong kaso yan. Oo, yan yung bawal. Bawal yun. Pero lahat sila, kung pwedeng bigyan ng first aid, dapat bigyan ng first aid. Pero talagang hindi mo naman talaga maiiwasan. Meron talagang mga ospital dyan na hindi talaga sila equipped, diba, to handle very serious cases. At ito po kung emergency cases. Hindi po lahat ay emergency. Sakit-sakit ng tiyan, di ba? Wala naman dumudugo. Baka sabi, ay hindi naman ho emergency. Mukhang walang ibabayad. Private yung ospital. Yan. Kung hindi po emergency at sinabing tinanggihan, baka wala naman tayo sigurong pananagutan doon. Pero kailangan tignan nila. Nasa ganon, masigurong hindi siya emergency. Opo. Okay. Maraming salamat. Ngayon naman, meron tayong isang caller. Si Mia, 29 years old, galing Caloocan City. Hello, Mia. Hello Nandiyan ka po, ba? Darlene. Hi, Mia. Magandang gabi sa iyo. Magandang po. Anong katanungan mo para sa ating abogado Meron de po. Campanilla? Meron po kasi akong pusang Nako, na isang linggo na po. parang hindi natin makuha. Putol-putol. Oo, choppy Hello po. ka, Mia. Hello po. Ayan. Malinaw na po. Putol-putol So, Ah, tatawagan tatawagan ka ka namin namin, ha? para makakuha ng mas malinaw na signal. Okay po. In any case. So, tungkol dyan sa mga na-hospital na yan, paano naman yung mga hospital na, nagre-require, bayad muna kayo bago namin kayo i-admit o bago kayo i-treat. Pag emergency, bawal din yun. Kasi para mo na rin sinabing hindi namin kayo gagamutin kung walang bayad, di ba? Bawal din yun. Pero kung hindi naman emergency, mukhang hindi naman bawal. So, nandiyan na ba si Mia? Hello po. Ayan, mukhang mas malinaw na Mia. Anong Malinaw katanungan na- mo, Mia? Hi, good evening. Good evening po, sir. Ayun po. Meron po kasi akong walang pusa. Nakawalang pusa. Tapos po, hindi ko na po siya makita halos isang linggo. Natanong ko na lang po bigla sa kapitbahay po namin na buhat po yung pusa. May collar po yun. Tapos tinanong ko po, sa inyo po ba yan? Sinabi po nila ay opo. So, suot pa rin ng pusa ang may kanyang pangalan pa collar? nga po eh. Pwede ko po bang kasuhan silang nagnakaw po? Ito talaga yung cat. Yung cat burglar talaga. Literal na nagnanakaw ng pusa. Pero ako lang nagtataka. Kung yan pusa po ninyo at kapitbahay ninyo ang nag-aalaga ngayon sa pusa, kung sa inyo ang pusa, bakit hindi ho bumabalik sa bahay nyo? Hindi ho ba yung pusa kung nakatira dun sa bahay ninyo, yan sa gabi gumagalang talaga yan bakit ho kaya hindi bumabalik sa inyo? Kasi po nakakulang lang po yun sa bahay po namin. Sa bahay nyo nakakulong? Oho. Siguro dun sa kanila hindi. Opo. Ngayon ganito. Ano ho ang inyong patunay na pusa ninyo talaga yan? Meron pong collar po namin. Paano kung sabihin nila, ang napulot ho namin yung collar Inilagay ho namin sa pusa namin.
O paano mo ngayon mapapatunayan na pusa mo talaga yung may collar? Meron ka bang litrato niyan? Oho, meron ho. Ayun. Naka-lost Ah, and found na po yung pusa namin miski sa barangay huli. Hindi pa rin po sinusurrender. Ano daw yung hindi sinusurrender, sweetheart? Yung pusa. Yung sweetheart. Hindi, pero nag-ano siya, Grabe to. nag-sumbong na sa barangay. Sumbong na. Hindi po. Bali po nag-post po muna kami ng mga lost po na cat. So may litratong pusa, ipinost ninyo. Nawawala ang pusa. Siguro nag-post ba kayo sa harapan ng bahay niya? Kinausap na nga nila ang Kinausap kapitbahay. Ayaw ngang ibalik. Sabi, hindi, pusa ho namin. Sige ho, ang pinakamaganda niyan, magsampa na kayo ng kaso sa barangay. Mhm. At sabihin nyo, yung pusa namin, kinuha ho nung kapitbahay, ayaw ibalik. Ngayon, paano kung ganito nangyari, ano ha? Sige, di babalik namin yung pusa sa inyo. Ayun naman pusa, bumabalik sa kanya. Ano ngayon ang gagawin nung binabalikan ng pusa? Well, dapat naman, pag hiningi, ay ibalik. Ang mahirap kasi hiningi na nila, ayaw ibalik. Ikukulong pala niya. Kasi nakakulong doon sa kanila eh. So, ikukulong uli niya. Ano to, mayroong hawla? Oho, house cat ho iyan. Ay, may house cat. Pero di ba yung house cat butas na walang pinto? Nakawala po. Nakawala. Oo. Yung mga pusa nga, mas mahilig gumala kaysa sa mga aso. Ilan ho ang kulay ng batik ng pusa nyo? Bilang naman ho. Ayun. Ano daw? Bilang naman daw ang mga batik. Hindi kasi sa amin, sa Bulacan, meron kaming paniniwala Alam ko na yan. na kapag ka ang pusa, 4 na kulay lahat, ang pusang niya ay hari ng mga pusa. Imagine, 4 ang kulay niya. Alam ko nga, 3 lang eh. 4. Itim, puti, Puti. Orange. yellow, at saka itim. Puti, at saka orange. 3 lang. 3 lang pala. Pero ako, sa palagay ko, that will still fall under the general rule. Kung hindi po sa inyo, ay huwag niyong kunin. Ganun lang kasimple ang rule. Oo, sabi niya, pumapunta ho rito eh. Ay, babalik nyo. Sinabihan Yung ba problema naman kasi po hinihingi akong na, ayaw finders ibalik. keeper? Saka may collar. Naku, yung finders keepers na yan, hindi po totoo yan. Pwede kayong makasuhan ng theft. Lalo pa kung yung pusang yan may lahi, ika Naku, nga. Persian cat pala na napakamahal. Napakamahal, oo. Parang ang mata yata niya kulay green. Blue. Blue ba? O blue. Oo. Akala nyo mahilig sa pusa. Nako. Kung si Atty. Danny Con po ang inyong kapitbahay, safe na safe ang pusa ninyo kasi hindi siya mahilig sa pusa. Tsaka isa pa, pagka ho kami kumain ng isda, walang natitira. Nipis-pes, wala akong matitira sa pusa. Anyway, maraming salamat Mia sa pagtawag. Sana nasagot ng abogado de Campanilla ang iyong katanungan. Salamat po. Maraming salamat. Meron pa tayong time for one more question? Sige. Ito naman ay from Jeannie, 23 years old, galing Kalumpit, Laguna. Ang tanong niya, attorney, ginamit ko po ang aking solo parent leave nung magkasakit ang anak ko. Pero, hindi po ito pinirmahan ng boss ko, tag as absent po ako, ay saan po ba ako pwedeng magreklamo? Pwede po kayong magsampa ng kaso sa NLRC. Ano po? NLRC nga ba yan? Basta sa labor. Basta sa labor. Dole, oo. Sa Dole. It's a labor case po. Kasi hindi pa naman kayo tineterminate. Yun po kasi sa NLRC, mga illegal termination. Magreklamo po kayo. Sa totoo lang, pwede naman bago kayo magreklamo sa Dole, pwede naman po kayong doon magreklamo sa boss nyo na ba't ho ako inabsent? Hindi ho ba may batas na nagsasabi na meron ho akong 7 days ng leave with pay as a solo parent. Ang hindi ko lang matandaan na si Tay. Attorney Attorney pala.
Akala ko kasi nasa bahay tayo. Yung bang yung kasing yung tinatawag nating service incentive leave, no? Na ngayon, kadalasan tinatawag nilang vacation leave. Yun 5 days a year. Pero yung 5 days na yan, kinakailangan mong ipagpaalam sa kumpanya at i-schedule yan. Okay. Dito ba sa solo parent leave, ito ay pang-emergency lang ito? Hindi naman. Hindi I think naman. Ito ay hindi limited sa emergency. Kasi nga kung solo parent ka, wala ka ng katuwang. Mag-a-attend ka ng mga parent-teacher conference. Mag-isa ka na lang. Kaya, Pwede bang sabihin nung boss, kalilib mo lang nung 1 linggo? Live ka na naman? Yan. Pwede bang sabihin na, tama, 7 days ka a year. Pero hindi mo po pwedeng gamitin lahat yung 7 days ng isang bugso. Pwede ba yon? well, I think yung spirit of the law ay parang tulungan ang mga solo parents. Sorry. Akala ko caller ako. Kaya nga hindi ko nga alam kung bakit ka nagtatanong. Hindi. Ang tingin ko po, yung 7 days na yon, depende po sa sitwasyon. Kung ito po ay magbabakasyon lang kayo, di ba, baka hindi naman payagan kasi lagi po kasing meron tinatawag na in the exigency of the service. So, pero sa pagkakataong ito, ang sabi nyo, nagkasakit yung anak nyo, emergency So, ang tingin ko, hindi dapat ito tinanggihan kasi emergency. At kung meron pa namang natitira doon sa 7 araw, na allowed na leave ng isang single parent. So, magreklamo po kayo sa boss ninyo. At kapag po hindi kayo sinagot, pwede po ninyong ireklamo sa DOLE. Ngayon, kapag tinanggal po kayo ng boss ninyo dahil sa dahilang nagreklamo kayo, illegal termination naman po ang kaso natin. Pero yan po ang palagi nating sinasabi, no? Wag mag-file ng kaso agad. Diba? Kung makukuha sa magandang usapan, may basehan naman sa batas ang inyong complaint, baka naman makuha sa magandang usapan. Di ba, attorney? Yes, attorney. Naku, meron pa tayo isang katanungan dito galing kay John, na 34 years old from Makati. Sabi ni John, may kaopisina po ako na napakasama ng pag-uugali. Laging galit at pag bad mood, hindi mautusan kaya sinasunod na lang namin palagi. At ang masakit po, laging nagmumura. Grounds po ba ang masamang ugali para ipatanggal ang katrabaho? In general po, hindi. Kasi kung hindi naman ito nakakaapekto sa kanilang mga gawain doon sabi nga niya, nakakaapekto daw kasi sa kanila napupunta ang trabaho. Pero kung sa kanila napupunta ang trabaho, ano po yan, may kinalaman sa kanyang performance sa trabaho niya. Siguro, ang gawin po ninyo, i-request ninyo sa management na dapat magkaroon ng target performance ang mga empleyado. Pag sinabi po nating target performance, meron po silang output na dapat ay ma-accomplish nila. At kung hindi na na-accomplish yung pong output na yon na target performance, sa pagka-in-evaluate po sila, babaksak sila sa evaluation. At yun po ang magiging dahilan upang siya ay patawan ng parusa. At kapag ito po ay nagawa niya lagi-lagi, halimbawa, 5 nakakaapat na performance evaluation na siya, baksak siya lagi, pwede na po siyang bigyan ng warning. Na pag hindi pa niya na-improve ang kanyang work performance, pwede na po siyang suspindihin at later on, pwede na siyang tanggalin. Pero yung po nasama ugali, hindi sila binabate, lagi silang iniirapan, lagi silang, hindi po yung ground para sila para parusahan natin yung pong yung worker. Ngayon, nagmumura daw. Kung nagmumura po, again, dapat magkaroon ng company policy na bawal magmura. At kapag siya nagmura, violation po yun ng company policy.
At isang ground din po yun para siya ay parusahan. At kung madalas niyang ginagawa, maski pa siya pinaparusahan, lagi niyang sinusubay ang policy, nagiging ground po yun para matanggal siya. Pero kung wala pong company policy at nagmumura, baka hindi naman po natin ito maparusahan. Kasi kailangan natin tandaan yung trabaho, diba? Napakalaking bagay niyan na hindi pwedeng basta-basta ay matanggal. Dapat for very serious causes lang, di ba? So, yung mga hindi niya ginagawa yung trabaho, actually qualified yan sa ilalim verse natin. Dapat gross and habitual neglect. Dapat paulit-ulit. And of course, ang payo natin dyan, dapat palaging rene-record, di ba? Hindi kasi pwedeng bigla-bigla na lang, naku, tatanggalin ka sa trabaho. We would always advise, especially mga HR department, dapat naka-ano yan, naka-record at naka-file. Kasi po, ayun ang hinihingi ng due process. Correct. Pero, kasi kung masamang ugali lang ang basehan ng pagtanggal sa trabaho, maraming mawawalan ng trabaho. Sabi, bakit masama ugali niyan? Hindi po siya nag-share ng baon niyang ulam, di ba? Ay, mas masama yung kumakain ng baon ng ibang tao na nasa refrigerator ng opisina. Pag nanakaw na siguro yun. Ninanakaw na yung baon. Ay, nako. May lawyer joke yun, Oo nga. Dapat sa susunod, ikaw na lang mag-ambag ng lawyer joke. Baka wala nga ako matandahan Kasi parang libo-libo na yung na-encounter ko na joke. Hindi ko matandaan yung mga jokes about lawyers. Oo, kasi usually hindi siya nakakatawa kung abogado ka. Parang hindi naman ako natawa. Palaging pinariringgan ng mga abogado. Ayan. But in any case, kung meron po kayong nakakatawa na lawyer joke, yun na rin po ang ipadala nyo sa amin. At kung meron po kayong katanungan, ay nako, sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, ay pwede rin po kayo magpadala ng joke. Abangan nyo po ang mga susunod nating episode. Baka ang mga tanong nyo naman at ang mga joke ninyo ang ating mababanggit dito at mapag-uusapan. Ako, mukhang wala na tayong oras, wala na tayong panahon. Maraming salamat po doon sa mga nanood sa amin sa YouTube Live. At yung po mga nag-text at tumawag, maraming salamat po. At magandang gabi po sa inyong lahat. So, maraming salamat din. Thank you for the opportunity for having me here, Attorney Danny Con. Ako po ang inyong lingkod. My pleasure. Parang pilit na pilit ka. Hindi. Anyway, ako po ang inyong lingkod, Attorney Gabby Concepcion. Gabby Concepcion, the attorney, not the artista po. At ako naman po ang inyong abogado de Campanilla, ang abogado ng bayan, Attorney Danny Con. Hanggang sa muli, ito po ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla.